Ito yung 5.56 na bala. Ito yung kaparehong bala na ginamit sa pagpatay kay Mayor Halili. Para mas maipaliwanag ang nangyaring pagbaril kay Mayor Halili, kakapanayamin namin ang isang marksman o eksperto sa paghawak ng baril para malaman kung anong kasanayan ang posibleng meron ang gunman na nagsagawa ng pagpaslang. Siya si retired Air Force Lieutenant Vic De Los Reyes. Nandito tayo sa kanyang firing range. Susubukan natin kung gaano nga ba kahirap o kadali patamaan ang isang target mula sa layong 76 meters mula dito sa kanyang elevated position. Sir, sa mga ganitong distansya, ano ba yung mga kinukonsider bago ka magpapatok? Una, sa amin, natawag namin range clear. Clear. Walang tao, walang anumang bagay. Ganyan. Ngayon, yung alam ko doon sa nangyari kay Mayor Halili. May mga tao sa gilid doon, sa likod, sa gilid niya. Tingnan natin yung 76 meters elevated position. Ayun yung target. Iron sights, walang scope. Ayon sa PNP, walang ginamit na scope ang hitman. Ayon kay Lieutenant De Los Reyes, bihasa sa paghawak ng baril ang killer ni Mayor Halili. Malinaw pa. Pakikitang-kita pa sa iron sight. Ngayon, kung yung nangyari kay Mayor Halili preparasyon, siyempre siya naman na rin ang preparation ng scope noon. Para nagsiguro. Pero sa isang marunong pumutok, kayang-kaya pantamaan. Pero kailangan mo ng training. Oo. Ang training na ito, gugugulan mo ng panahon. Oo. Mahusay raw na napagplanuhan ng gunman ang kanyang pwesto at maging ang layo ng kanyang pagbaril. Ikalawang termino na ni Antonio Halili bilang mayor ng Tanawan City, Batangas. Nakilala siya sa kanyang kampanyang Walk of Shame. Una nang pinuna ng Commission on Human Rights ang naging kampanya ng alkalde. Kung may human rights ka, may ginawa kang masama, may human rights ka, mayroon ding right to information yung aking mga kababayan. No? Yung mga kababayan ko dito, dapat malaman din nila kung ano nangyayari. Sino ba ang dapat na iwasan nila? Pero December 2017, nakasama sa mga alkaldeng sangkot daw sa iligal na droga si Mayor Halili. Sa panayam ng Reporter's Notebook sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, pinanindigan nilang sangkot sa droga si Halili kasama ang 82 iba pang mayor, vice mayor, huwes at opisyal ng PNP. Itong listahan namin ito, natapos na yung revalidation ko. As I've said before, na-validate na ito noong 2016 pa. And then, again, by the start of the year, nag-revalidate ako. Most of them are cuddlers and protectors. And a few of them are users. Arte-arte pa katong gilatos-latos niya itong kunwari, malana. Kunyari itong mga adik iyang ipaprosesyon palatos, wag yun siya mana. Sa pagkakapaslang sa kanya, ilang motibo ang sinisilip ng mga otoridad. Ang una natin pinupush through is yung politika. 2016, medyo minakalaban din siya na isang malaking tao dyan sa Tanawan and we have already invited that person. Number 2 is on walk of shame. Meron tayong natanggap na report na ang isa ditong nasa walk of shame are related to people who na may pwedeng makagawa ng ganitong klase. So ito sa droga pa rin. And number 3 is also on drugs. Pero hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na suspect sa pagpaslang sa alkalde. Maring itinanggi ng pamilya Halili na sangkot ang alkalde sa droga. My father has been fighting these people who's doing drugs. Kalaban niyang dad ko, mga drug lords. I will do my best to give you justice.